Okay, special episode 3147, 3148, and 3149. Tatanungin natin itong mga runes, 'di ba? Ano ba yung mga factors na siyang magiging dahilan kung bakit kayo sinumpa, nabarang, nakulam, nagayuma. 'Di ba? Ito yung mga bagay-bagay na sasabihin ng cards kung ano at saan galing yung mga kamalasan nyo sa buhay. So, kuha tayo dito tatlo. Okay. Una. Ay, Diyos ko. Giving and offering. Pangalawa. Hidden secrets. Oh, Diyos mio. Pangatlo. Dedication and dedicated. Wisdom and communication. Anzus. Okay. Ito yun, ha. Grabe naman. Alam nyo yung runes. Kapag yan, no, nagsalita at nagkwento, totoo yan. At lahat ng baraha totoo. Pero ito kasing runes kasi para siyang specific sa mga ugali. No? Strike. Oh. So, ibig sabihin nito, no, yung unang dahilan is yung gebo. This is the symbol of union and generosity. No? So, ibig sabihin, posible na yung iba sa inyo na kulam, na barang, nasumpa dahil madamot kayo. Na mahirap kayong malapitan, no? Yung para bang ang hirap eh. So, yung iba kasi, halimbawa, nasa marriage kayo, di ba? So, yung pagkakaroon ng asawa kasi, it goes with some sacrifices. Yung sacrifice doon, kapag yung napangasawa mo is breadwinner, isa yun sa magiging sacrifice noon. Yung umaasa sa pinakasalan mo. No? And then, darating sa punto, lalong-lalo na kung hindi mo talaga kasundo yung in-laws mo, is grabe, ang bigat ng ang bigat ng hatak. Kapag sinabi na madamot ka, o di ba? Yan yung unang dahilan kung bakit kayo posible na mabarang, makulam, masumpa, gayuma, or matigik sa January 5. Yung pangalawang dahilan, no, na ikakapahamak ninyo sa on or before January 5th is yung mga hidden secrets ninyo or mga selebrasyon na hindi nyo sinasabi sa mga magulang nyo, mga gimmick or etc. na magpapahamak sa inyo. Yun, basta yung mga bagay na hindi nyo sinasabi at hindi nyo inaamin. Not just with your parents, pero kung sa isang relasyon din. Kaya siguro kayo hindi magkasundong mag-asawa, lalong-lalo na kung kasal kayo. Kung ikaw sa sarili mo, alam mo na hindi mo na siya mahal dahil may mahal kang iba. So kung yan, kinikimkim mo pa din sa sarili mo at hindi mo nilalabas at hindi mo sinasabi, isa yan sa dahilan kung bakit magkakaroon kayo ng up and down na signal ng blessing. So ibig sabihin, mas marami yung kamalasan kaysa pasok ng blessings. Yun yung pangalawang dahilan. Yung pangatlong dahilan is, ito yung panahon na parang wala kang katahimikan, wala kang komunikasyon sa taong mahal mo, sa taong gusto mong makasama. Ito yung tao, ito yung punto or panahon na parang kapag sa relihiyon naman, nakalimutan mo tumawag sa Diyos. Nakalimutan mong humingi ng tawad, no? Sa universe, kung sa universe mo ihahalin tulad ito, hindi mo nagawang respetuhin ang lahat ng mga bagay sa paligid. Lahat ng energies, lahat-lahat. Kahit sarili mo. Kasi, kung ikaw mismo sa sarili mo, pinapahalagahan mo at nirerespeto mo sarili mo, no? Huwag mo nang patagalin yung isang issue. Kailangan gawan mo ng paraan, masolve mo yan. Dahil habang nandyan yan sa buhay mo, pabigat ng pabigat ang sitwasyon ng problema mo.
At kung ikukumbinan nyo ito lahat-lahat, no? Huwag niyong sisihin ang panahon, huwag niyong sisihin ang Diyos, huwag niyong sisihin si universe at ang ibang tao. Kung darating sa punto na madidesgrasya kayo, no? Dahil sa mga ugali na sinabi ngayon ng runes sa atin. Ito yung mga ugaling madamot, mga ugaling hindi pwedeng lapitan ng mga ibang tao, relatives or kaibigan. Ugali na ang hilig mong magtago ng sikreto. At ito yung ugali na hindi mo kayang makipag-usap o hindi mo kayang ilabas or ang communication between you and the person kung kanino ka man hindi walang kakibo, 'di ba? Kasi minsan may katampuhan kayo, nakikipagtaasan kayo ng pride, nagtataasan kayo ng ego, nakikipagplastikan kayo. In the end, dun din hahantong ang problema ninyo sa ganung sitwasyon. So, kung ito'y tungkol sa pag-ibig, no, kung ito i-interpret natin sa larangan ng pag-ibig naman, this is a one-sided love. No? Kahit kasal kayo, no, ibig sabihin, isa lang yung nagbibigay, yung isa nagpipigil. Minsan, nagbibigay yung isa, nagtsatsaga lang yung isa. And then dito, ito yung sa gitna, di ba? Kaya siya nagpipigil, nagtsatsaga siya sa'yo, dahil kasal kayo at may anak kayo. Pero deep inside sa sarili niya, may mahal siyang iba. Kahit kasal kayo, kahit nagkaanak kayo. And then this side of life, or this card, hindi niya kausap yung taong mahal niya. Pero, deep inside, ando doon yung severe pain, ando doon yung mixed emotions niya, na nagbibigay din ng mixed signals sa lahat-lahat ng energy sa paligid niya. So, kung magtataka ka, bakit ang malas ng buhay mo? Bakit parang ang bagal ng swerte mo? Yun ang dahilan. No? Attitude nyo ang dahilan kung bakit ganon. So, kalimitan naman, hindi naman naghihiwalay yung iba dahil sa pera. Lalong-lalo na yung mag-asawa. Naghihiwalay po dahil sa ugali. And yung ugali na yon, kaya nadidetach or nagkakaroon ng desisyon yung tao na iwanan ka, talikuran ka, or minsan, wag ka nang balikan dahil hindi kanya nire-respeto. Kung ang isang tao, mahal ka at nire-respeto ka, kahit anong mangyari, didepensahan ka ng taong yan. So, ibig sabihin, hindi niya isinusugal ang taong mahal niya. Bagkos nananahimik na lang siya. So, pwede yung ganun. Kasi dalawa naman yung tao eh. That's the introvert and the extrovert. Eh, yung intro kasi, yung introvert na tao, tinatago niya, sinasarili lang niya problema niya. Yung extro naman, salita ng salita, no? So, ito yun. Basta ito na yung sinasabi ko sa inyo na naggawa man ng desisyon kayo sa ngayon. Kung meron man kayong taong hindi nyo nakausap sa mahabang panahon na siyang laman ng puso't isipan ninyo, humingi kayo ng tawad o kausapin nyo para man lang mabasag yung negative side sa buhay ninyo. At kung meron man dapat tanggalin, meron dapat proteksyonan, no? Idaan nyo sa ritual. At kailangan nyo gawin yan bago matapos ang taon. Okay? So, sana maging okay ito sa inyo lahat. Ayusin nyo yung attitude ninyo. Kasi ang pangit ho, kahit gaano tayo kaganda, kagwapo, kayaman, kung ang pangit naman ang ugali natin, wala lahat, nawawala lahat. Okay? So, hindi talaga kaaya-aya. Ito na lang yung message ko. Advance Happy New Year to each and everyone. We go doon sa English episode natin. Good evening!